Magandang umaga po sa lahat. At salamat sa Diyos at binalik po yung boses ko. Nung nakaraang linggo wala po tayong boses. At salamat naman sa Panginoon at biniyayaan tayo ng boses sa araw na ito upang makapagsalita. Pag-uusapan po natin itong isang napakahalagang bagay na kailangan po natin. Siguro itong ating ginagamit na teksto, madalas na itong mabasa, madalas na itong may pahayag, madalas na itong nagamit sa mga pamamahayag. Ngayon, kung ito ay narinig nyo na, ito rin na lang nating reminder. Lagi tayong pinaalalahanan ng salita ng Diyos. No? So, kanina po binasa yung ating scripture reading, yung parallel passage. At alam natin kung ano ang kinutukoy doon, no, ng Matthew chapter 25. Ang parable of 10 virgins, the wise and the foolish. Sapagkat nakikita ko doon sa mga talatang nabanggit ay yung urgent and personal and the constant spiritual na kahandaan. No, kailangan handaan lahat. At pinag-usapan din sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat sa mga talatang yun ay idinidiin na ang tunay na pananampalataya ay hindi pwedeng yung parang hihiramin mo lang. Yung sinabi natin nakaraan sa ating pangangaral, hindi pwede yung proxy. Ikaw mismo ang dapat na kumilos para sa iyong sariling kaligtasan. At makikita natin dito na inilalarawan yung individual responsibility. No, yung foolish virgin, pagdating ng alanganing pagkakataon, nanghihiram na, hindi na sila makahiram doon sa mga wise. So, makita natin, it is personal, it is cultivating a personal relationship with the Lord. No? Hindi pwedeng mag-transfer, hindi mo pwedeng i-transfer yung kaligtasan, hindi pwedeng proxy. No, na kailangan natin. So, ang mga talata ng Matthew 25 verses 10 to 12 is serving as a warning, no? Para ang lahat ng mga mananampalataya ay magkaroon ng active cultivation of their relationship with the Lord. Active cultivation, hindi lamang yung parang okay lang tayo sa buhay pananampalataya. So, babasahin ko po. Buksan po natin yung ating mga Biblia o kaya yung ating mga cellphone. Buksan po natin sa aklat ng Lucas. Ako, may cellphone na rin ako. Dito ko na rin basahin. Kasi mas maliwanag. No, basahin ko po yung Luke 13 verses 22 to 25. He went on his way through towns and villages, teaching and journeying towards Jerusalem. And someone said to him, Lord, will those who are saved be few? And he said to them, strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. 25. When once the master of the house has risen and shut the door, and you begin to stand outside and to knock at the door, saying, Lord, open to us. Then He will answer you, I do not know where you come from. Let's pray. Panginoon Diyos, samahan niyo po kami sa oras pong ito. Pagkakataong ito na kami po ay makikinig ng iyong mga salita. Punuin niyo po ng kapayapaan ang aming mga puso. Buksan ninyo ang aming mga kaisipan upang hangarin namin na makasumpong ng mga katotohanan na magpapatibay po sa aming pinapahayag na pananampalataya. Samahan kami ng Santong Espiritu at yakapin kami ng iyong biyaya at huwag mong ipahintulot ang anumang maaring magiging hadlang o sagabal upang hindi namin masumpungan ang mahalagang aral mula sa iyong mga salita. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, na samahan ninyo ang inyong lingkod sa pamamahayag. Punuin ninyo ng kaalaman
at gamitin niyo ang aking mga labi upang ipahayag ang iyong mga salita ayon sa iyong kalooban na kauna-unawa at kapipakinabang para sa mga kapatid na naghahangad na masumpungan ang iyong kabutihang loob. Kaya samahan kami at biyayaan niyo po kami ng katagumpayan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatan kong urgent call to personal faith, the narrow door. Kung titingnan po natin itong aklat po ng Lucas, ay itong ating mga talata na ating teksto, nangyayari po ito habang ang ating Panginoon Kristo ay naglalakbay, was going to Jerusalem. At nagtuturo siya, nangangaral siya sa mga towns and villages about the kingdom, about salvation. No? At pinakikita rito that salvation requires a strenuous, pag sinabing strenuous, tiring, nakakapagod na pagsisikap, no? Effort, sapagkat nilalarawan dito sa salita ng ating Panginoon Kristo, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay masikip. So, strenuous siya. Yung ginamit nga salita dito is strive. No? So, at itong bahaging ito ng talata ay isang pagtugon ng ating Panginoon Kristo sa isang pagtatanong. No? Isang pagtugon doon sa pagtanong ng gaano karami ang maliligtas. Hindi ko alam kung ilan sa inyo nagtatanong ng gaano ba karami maliligtas? Lahat ba tayo rito maliligtas? No? Parang yung ganun, no? Pero na-emphasize dito ng ating Panginoon Kristo yung personal commitment over presumed religious security. No? Personal commitment over presumed religious security. Nagbigay siya ng babala that complacency leads to a permanent shut door. Baka masarhan tayo ng pinto. So ito isang paghamon. Paalala at paghamon sa mga umaangking sila'y mananampalataya. Isang paghamon din doon sa mga nag-aalinlangan pa na maging kabahagi sa katawan ng ating Panginoon Kristo. Mga nag-aalinlangan na nagsasabi sa akin na lang. Pero maliwanag ang sinasabi natin pa ng Kristo, complacency, magdadala sa iyo sa huling pagkakataon na mapagsarhan ka, sayang ang pagkakataon. So mayroong pagbabala rito na nilalarawan sa mga talata that salvation requires a genuine, timely response. Sapagkat maraming magsisikap, pero hindi lahat makakapasok. Maliwanag yung mga salitang ito ng ating Panginoon Kristo. Nakakalungkot nga sa panahon natin ngayon na ginawang madali na lang ang pagpasok sa kaharian ng langit. Preachings about feel-good messages. Marami tayong narinig, feel-good. Anak ka na ng Diyos, hindi ka dapat naghihirap eh. Mayaman ang tatay mo. Wala ka dapat karamdaman kasi dakilang manggagamot ang iyong Diyos. So marami ngayon ginagawang magaan ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Pero maliwanag ang salita ng ating Panginoon Kristo, makipot ang daan. So titingnan natin. Sapagkat dito sa mga talatang ito, nakatuon ito doon sa urgent, sovereign, and costly nature of salvation. Costly nature ng pagliligtas. Ini-emphasize ng mga talatang ito that while salvation is by grace, nangangailangan pa rin ito ng earnest striving. Meron kang pagpupunyagi, pagsisikap na makapasok. That is personal. You have to have that personal engagement with Christ. You have to have that immediate action bago mapagsarhan ng opportunity.
Pagka nagsara na yung opportunity, then may problema ka na. Kaya hinahamon natin yung ating mga kapatid. Search your heart. Sigurado ka ba? At ito'y tatalakay natin habang hinihimay natin itong mga talatang ito. Titingnan natin at check upin natin ang ating mga sarili. Are we striving or are we just enjoying sa ating paglakad sa buhay pananampalataya? So sa paghimay natin, una nating mapapansin, pansin natin sa kanyang konteksto. There is a question of curiosity. Anong question of curiosity? Makikita natin, balikan natin yung nangyari. Naglalakad ang Panginoon Jesucristo. Nagtuturo siya about the kingdom, about salvation in towns and villages. I was journeying to Jerusalem at alam natin it is a deliberate journey. Kasi patungo siya ng Jerusalem and of course it ends to the cross. Ganon ang mangyayari sa kanyang paglalakbay. At sa paglalakbay niya, dumating yung sinasabi nating question of curiosity. In verse 23, sabi ng verse 23, and someone said to him, Lord, will those who are saved be few? Panginoon, yung bang maliligtas kaunti lang? Alam mo, sa panahon natin, may mga problema tayo. Pagka ang isang iglesia ay maraming miyembro, sabi niya, pinagpala ng Diyos yan. Pagka ang isang iglesia ay kakaunti lang ang gumaatin, hindi kinalulugdan ng Diyos yan. That's wrong idea, wrong thinking. Dahil pwedeng malaki yung iglesia, pero patay yung mga nandun sa loob. Hindi rin naman sabihin na walang iglesyang malaki na buhay din. Ganon din naman sa maliit na iglesia. Pwedeng patay siya, pwede siyang buhay. So it depends sa paningin ng Diyos. Ang Diyos ang tumidingin. Kaya nga, maraming mga iglesia ngayon, ang kanilang focus ngayon is to fill the church with people. Kailangan marami pumapasok sa iglesia. So, different human methods para madala ang tao sa church. Ang daming ginawa niyan. Ang daming gumagawa niyan. Maraming mga pamaraan para lang mainyayahan ng tao sa iglesia. They want the church to be filled with people. Pero dapat ang focus ng church is to fill people with Christ sapagkat si Christ ang makapagliligtas. So, titingnan natin yung question from an unnamed person. Lord, will those who are saved be few? At mula sa tanong na yan, makikita natin yung karakter ng tao. Karakter ng mga nag-aangking sila Kristiyano. Kadalasan, ang kanilang pinagtutuunan ng pansin, ay yung mga tinatawag nating speculative theology. Yung haka-haka. Pag sinabi kasing, how many, bakit mo itanong kung how many? Bakit hindi ka magtatanong ng mga personal na mga bagay? Mga reality. Kailangan tanong dapat hindi yung sinasabi natin, gaano karami maliligtas. Ang itanong mo, ligtas ka ba sa sarili mo? You have to question yourself, am I saved? Huwag ka magtanong gaano karami yung maliligtas. Ikaw sa sarili mo, tanungin mo sarili mo, ligtas ka ba? So that should be the question. Huwag mong intindihin yung iba. You can share the gospel. You can share about salvation. But think of yourself first. Kung ikaw ay ligtas. Kaya mapapasin natin dito yung tugon nating Panginoon Jesucristo. He never gave in numbers. Wala siyang binigay na numero kung ilan ang maliligtas. Ang response niya, instead, binalik niya yung tanong doon sa yung tanong, ibinalik niya doon sa individual na nagtatanong. Ano sinabi niya? Parang, kung dadugtugan ko lang yung sinabi, kasi sinabi doon ang sabi ng Panginoon strive to enter. So, dudugtungan ko lang ng bahagya para maliwanag. You must strive to enter. Kailangan magsikap ka. Yun yung tugon ng ating Panginoon Jesucristo.
Strive to enter. Sa parang punto natin, makikita natin yung pinag-uutos ng Diyos. Ito ay si command. Strive to enter. Bakit kailangan may tinatawag pang strive? Maraming ibig sabihin ng strive eh. Magpupunyagi ka, magsisikap ka, magpupursigi ka. In fact, ang salitang strive sa Greek word is agonismai. No? Makikita natin mga bagay na yan. Bakit kailangan mag-strive ka? Bakit kailangan mo magpursigi? Bakit kailangan mo magsikap? Because of the nature ng pinto. Makipot ang pinto, then the door is narrow. So, ibig sabihin, hindi madaling pasukin. Sa panahon nga natin ngayon, pinagaan nga eh. Yung pagpasok sa kaharian ng Diyos, parang napakadali na lang. Parang komportable ang lahat na pumapasok. Pero yung nature ng daan, masikip. Anong ibig sabihin natin dito? Kung masikip, kung makipot, paano kang papasok? There must be a requirement. Ang requirement para makapasok ka sa makipot na pintuang ito, you have to abandon your own pride. Isa yan sa hadlang para ang isang nagsasabing Kristiyano makapasok sa harapan ng Diyos, sa presensya ng Diyos, is to abandon your pride. Maraming mga prideful na mga umaangking Kristiyano sa panahon natin ngayon. And not only to abandon your pride, you have to abandon your self-righteousness. Huwag kang magtiwala sa iyong pagiging mabuti. Mabait ka naman eh. Mabait ako. Okay lang ako eh. You have to abandon your comfort zone. Tandaan natin, sa Lucas chapter 9 verse 23, na sinasabi roon, you have to deny yourself, you have to carry your cross. You have to striving involve personal sacrifice. Mapapansin natin doon, carrying your cross is agonizing, mabigat. There is that willingness to endure suffering. So pag pumasok ka doon, you have the willingness to endure. Kahirap kaya? Nasubukan niyo bang sumiksik sa siksikang mga tao? Naalala ko yung nangyari sa ano ba yan? Ozone layer ba yan? Ozone club, night club. Ang daming pumasok na magkagulo eh. Wala, hirap na silang lumabas. Patay lahat ng ilan lang nakalabas. So dito din sa buhay pananampalataya, masikip ang pinto. Ano man yung dahilan na maaaring pumigil sa atin para makapasok tayo, alisin natin sa ating mga sarili. Sin, yun nga, yung pride, yung lahat ng bagay, alisin natin. Para makapasok tayo ng maluwalhati doon sa pintuang ito. At ito'y pinag-uutos na ating Panginoon Kristo, strive to enter. Abandoning everything na maaaring pumigil sa atin. Na-examine na ba natin yung ating mga sarili? Ano ba yung pinahahalagahan natin? Ano ba ang importante? Yung ating comfort sa buhay o yung ating pagpasok sa karyanan lang? Those are questions. At legitimate ito, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, itanong mo sa sarili mo, ano bang mahalaga sa akin? Ang makasama ang Panginoon o i-enjoy ko muna ang buhay ko ngayon? Hindi natin alam ang buhay. So, titingnan natin, we have to check ourselves. Ano yung pinahahalaga natin? Yung ating mga comfort ba? Yung sabi na, para makapasok tayo, alisin natin lahat itong pumipigil sa atin. At marami tayong mga mananampalataya sa panahon natin ngayon na napakaraming bagay itinatago sa sarili. Hoping na hindi naman ito nakikita ng mga kapatid eh. Tama ka. Hindi nakikita ng mga kapatid yan. Pero nakikita naman yan ng Diyos. So, i-check natin ating mga sarili.
Because entering the door that is narrow needs effort. Kailangan meron kang pagsisikap. And the term strive, yung sinabi ko nga kanina is agonisomai. Doon nagmumula yung salitang agony. No? It's extreme mental, physical suffering. Agony. At nag-i-imply ito. Pinakikita nito, ang intense, agonizing effort. Talagang sinisikap mo. Christians, hindi madali. Kaya huwag tayong masyadong nagtitiwala doon sa mga feel-good messages. Sabi, hindi ka dapat naghihirap dahil anak ka ng Diyos. Hindi naman sinasabi ng Diyos na hindi ka maghihirap. In fact, sinasabi niya, you have to strive, magsisikap ka. Kaya ingat tayo sa mga tinatanggap nating aral. We have to face this agonizing effort to enter that narrow door. Masikap, masikip, kailangan meron kang masidhi na hangarin. Alam mo yung salitang masidhi? Yung talagang pinipilit mo sarili mo. Ito gusto ko makapasok sa kaharian ng langit. Gusto ko makapasok, makasama ang Panginoon si Kristo. But this is not salvation by work. Baka isipin natin, ikaw pala nagsisikap, it's work. Ginagawa mo sa sarili mong pagsisikap. At itinuturo mo yung salvation by work. No, it is not salvation by work. It is a diligent, spirit-powered effort. Pagsisikap na nagagawa mo lang gawin sapagkat nasa iyo ang Santong Espiritu. Siya nagbibigay siya ng lakas. Siya nagbibigay siya ng desire o pang isa katuparan ang hangarin mong makasama ang Panginoon. Meron kang tunay na pagsisikap to cling to the Lord Jesus Christ and forgetting all hopes. Huwag kang umasa sa ibang mga bagay. Si Kristo lang ang pag-asa mo. Si Kristo lang ang namatay para sa iyo. Wala nang iba. Kaya hinahamon ko ang bawat isa. Lalo yung mga nag-aalinlangan pa. Maigsi lang ang buhay natin. Tanda natin sa Panginoon ang isang libong taon, isang araw lang sa Kanya. Hindi natin alam kung magpatumpik-tumpik tayo sa paglakad sa buhay. Naalala ko yung kantang, maybe next year, maybe this year, maybe next year, oh, maybe never. Apakahirap na kalagayan yan. So, kailangan makita natin ang katotohanan, the reality. Many will try. Maraming magsisikap. Pero, ang sabi ng Panginoon, few will succeed. Bakit few will succeed? Because they are unwilling to pay the cost of following Christ. Hindi nila binigyan ng halaga. Hindi sila willing. They are unwilling. They want to see heaven. They want to see Christ, but they are unwilling to follow. They are unwilling to forsake other hopes. Naalala ko tuloy ng ating, pari-isa lang naman yung tinatawagan natin. Hindi ko lang masagot eh. Kaya sabi ko, kami kilala naman doon. Napakabigat ng ganong nga pa nila. Iisa lang nilapitan na, pari-parehas lang. Sa taas, hindi mabanggit ang pangalan. Dapat maintindihan natin. Kung kilala natin ang Diyos, at lumalakad tayo sa kalooban niya, sigurado ko, kilala din tayo ng Diyos. So, yun yung pagsisikapan natin. Tandaan natin, the door is narrow. Huwag nating palawakin dahil mahirap, hindi natin kayang palawakin yan. Yun na yung tinakda ng Diyos para makapasok. Kaya nga, hindi siya nagbigay ng number eh. Hindi niya sinabi, yes, all members of the
Christ in church knowledge shall be saved. Hindi po sinabi ng ganun. Church, i-check natin ang sarili natin. Baka expect natin pumasok, but sabihin ng Panginoon, you will enter. Kailangan mapuno tayo sa presensya ng Panginoon Kristo. Mapuno tayo sa ating mga sarili ng aral at katotohanan ng salita ng Diyos. Bitawan natin lahat ang pwedeng pumigil sa atin para makapasok. Hindi ko sinasabing huwag tayong mag-enjoy sa buhay. We have to enjoy life. Pero huwag natin kalimutan yung pinakamahalaga. To cling to Christ. And to be able to enter that narrow road. No? Yun yung katotohanan. Maraming hindi makakapasok because they're unwilling to pay the cost of following Christ. At itong mabigat, yung pangatlo nating punto, itong pinakamabigat. Pag naharap na yung mga nagpatumpik-tumpik ng crisis. Ano yung crisis? Sarado na pinto. No, verse 25. Ayun sinabi na verse 25. Oh, nawala. Dito ako. Verse 25. When once the master of the house has risen and shut the door, and you begin to stand outside and to knock at the door, saying, Lord, open to us, then he will answer you, I do not know you. No? Imaginein mo, every Sunday, every Sunday, nasa church ka, expecting na makakapasok ka, then sasabihin sa inyo, I do not know you, where you come from. Lord, galing ako sa CRC. I do not know you. Bakit? Siguro meron kang tinatago pa sa sarili mo, hindi mo pa naisusuko sa Panginoon. Baka meron ka pang dala-dala sa sarili mo na hindi mo pa iniiwanan. Lumapad ang katawan mo. Hindi ka magkasya sa pinto. Ibagsak mong lahat yan, iwanan mong lahat yan. For you to freely enter that narrow road. Huwag nating antayin, church, huwag nating antayin na mapagsarahan tayo. Yung crisis, yung sinabi kong crisis, yung biglang nagsara pinto. Sapagkat maliwanag kung aking ulawain. Opportunity is temporary. May panahon na pag sinara na yan, wala ka nang magagawa. So, ibig kong sabihin, alam natin, biyaya ng Diyos, masagana biyaya ng Diyos. Pero kung iisipin ko yung pananalita natin pa ni Kristo, grace has a limit, may hangganan. Baka dumating na yung hangganan, hindi ka handa, kagaya ng sinasabi ko ngayon na doon sa Matthew 25, yung ating scripture reading kanina, hindi handa eh. Parang gusto nang sa pagmamadali, nanghihiram na lang, no? Salvation cannot be borrowed. Salvation is your responsibility. You cannot borrow salvation from your friends, from your family, kahit sa magulang mo. Hindi mo mahiram ang salvation mo sa mga pastor. You have to have your own responsibility. So you have to check yourself. Huwag nating antayin mapagsarahan tayo because opportunity is temporary. Pag dumating na ang panahon na isasara na ang pinto, wala ka ng pagkakataon. There is no more second chance. Sarado na. So there is danger. Grace has a time limit. Therefore, procrastination is fatal. Pag sinabi ng procrastination, yung pagpaliban, Brad, bumalik ka na sa Panginoon. O, hayaan mo muna ako sa buhay ko. Saka na lang. Nag-enjoy naman ako sa fellowship. Nag-enjoy naman ako sa aking pagiging ganito. Enjoy ka sa ngayon. But what if dumating na yung pagkakataon na isara ng Diyos yung opportunity
Ano sasabihin mo? Sayang. Alam mo yung kayo sinasabi ni pagsisisi, laging huli. Magsisi ka na ngayon para hindi mahuli yung pagsisisi mo. You have to do the best. Dahil ikaw ang makikinabang. Huwag patumpik-tumpik, huwag pagpapaliban. Because the truth is, there is danger of presumption. Yung akala ko ligtas na ako eh. Akala ko okay na ako eh. Sa palagay ko, ayos naman ako eh. Ganon yung nangyayari dito sa mga naiwan sa pintuan na pagsarahan. They claim familiarity. Okay na ako. Kasama ako, umiinom ako kaharap mo. Nangangaral ka sa harapan namin. Umiinom ka. We drank with you. So, familiaris na parang tayo eh. Okay na ako, kasama ako. May fellowship ako, sama-sama ako sa church. Meron kang social, parang kipagsosyalan ka sa mga Kristiyano. Palagay na ang loob mo. Kagaya nito mga naiwan sa labas, we ate and drank in your presence. Baka sinasabi din natin niya, oh, okay naman ako. Lagi akong kasama nila, pastor eh. Lagi akong kasama ng mga kapatid sa iglesia. Nasasama ako sa mga gawain, sa mga activities ng church. Meron akong mga pagsosyalan sa mga Kristiyano. And I'm sure I'm saved. Ang tatay ko ay Kristiyano. Ang nanay ko ay Kristiyano. Ang kapatid ko ay pastor. I am saved. I'm sure I'm saved. No, that is not true. Huwag mong panghawakan yung mga palagay mo lang. Hindi natin nakikita ang puso nyo. Hindi ko nakikita eh. Ang nakikita ko lang yung inyong mga reaction, yung mga kilos, yung mga body language. Yun lang makikita natin na parang totoo tayo. Pero ang Diyos nakatingin sa puso kung alam niya kung totoo ka. Tingnan natin. I-search natin. Kaya nga sabi ko nga, we have to ask question, am I saved? Huwag na nating tanungin sa sarili. Marami ba maliligtas? Ang tanungin mo yung sarili mo, ako ba'y ligtas? Tandaan natin po yung intellectual or cultural association with Christianity, hindi po yan saving faith. Tandaan natin, saving faith, the elements of saving faith, knowledge, assent, and trust. Ano sabihin nakipag-associate ka sa mga Kristiyano? Pero wala itong elemento na ito na hindi yan saving faith, your association with Christians. Sa sarili mo mismo, you have to have that knowledge, you have to have that approval, then you have to have that trust. That is saving faith. Tanungin natin ang mga sarili natin. Unahin muna natin yung ating concern sa sarili nating kalagayan sa harapan ng Diyos. Huwag na nating itanong yung sa iba. Importanteng maunawaan natin mga bagay na ito. Kasi baka dumating yung final verdict ng Diyos. Masakit pakinggan yun. Dahil inaasahan mo naligtas ka. Paano kung marinig mo pagharap mo sa harapan ng Diyos, I do not know you. Ang sakit mo. Pinagmamagaling mo. Every Sunday naman ako nagsisimba yun yung mga sinasabi ng external na mga sinasabi mo. Outward proof lang ang nakikita mo. But what is within you? Ano yung nasa loob mo? Huwag natin antayin yung final na kapasyahan ng Diyos na I do not know you. Lalo pang mabigat doon Lord, galing ako sa Christ Redeemed Church No, pangalan nga Christ Redeemed Church na naligtas na kami. Kaya sigurado na ako Makasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, saan kayo galing? Ang bigat na pananalita ng Panginoon Kristo na maaring haharapin ng mga nagpapatumpik-tumpik, ng mga nag-aalangan pa.
Walang nakakaalam sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo. Nobody knows. At tandaan natin, hindi natin alam anong gagawin natin. We have to be always prepared in advance. Kagaya ng mga wise virgin. In advance, hindi nila alam kung kailan darating, pero because they're wise, handa na sila. Dumating man siya ng matagal o dumating siya ng madalian, hindi sila magkakaproblema. Pero yung foolish, matatagalan pa, saka na lang. O nung dumating bigla, nanghihiram na, but salvation ka na bibarog. Hindi mo pwede sabihin, Brother Mark, pahiram nga ng ano mo, pananampalataya mo. I do not know you, where you come from. Because true salvation is personal, intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Hindi ito basta lang religious activity. Yung ating pagka-Kristiyano is not just, yung mga pagtitipon natin ganito, it is not just a religious activity. Ito yung binibuild up natin yung ating sarili para maging karapat-dapat tayo sa paghahari ng Panginoon. Binibuild up natin. Pinatitibay natin yung ating pananampalataya para maging karapat-dapat tayo na makasama ng Panginoon. Huwag ninyong panghawakan yung mga bagay na parang pangrelihiyon. Ako naman yung naglilingkod eh. Binibigay ko yung sarili ko sa paglilingkod eh. You're holding fast on what you're doing. Pero ang mahalaga, you're holding fast to Christ. It is not what you give to Christ, but it is what Christ give to you. Huwag mong sabihin, binigay mo ang puso mo sa Panginoon. Huwag mong sinasabi, binigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Hindi yan makapagliligtas sa iyo. Sapagkat ang makapagliligtas sa iyo, kung ano yung binigay ni Kristo sa iyo. Ang buhay niya. In the cross of Calvary. So palagan natin itong mga bagay na ito. It is not just a religious activity. It must be an intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Tanda natin, hindi tinitingnan ng Panginoon yung ating mga ginagawa. Sa tao, yan ang tinitingnan, yung sabi ni James. Show me your faith without work, and I will show you my faith by my work. And sabi ni Pablo, you are righteous in the eyes of God because of your faith. So, ang tinitingnan Diyos yung puso, hindi lang yung panglabas. Pero yung mga panlabas na ginagawa natin, it should be the fruit of your faith. Kailangan maunawaan natin yung mga bagay niyan. Huwag tayo mag-strive dun sa mga mabubuting gawa. Kusang lumalabas yan sa isang tunay na pananampalataya, nagre-reflect lang, nagpapareflect yan sa iyong tunay na pananampalataya. The good things na ginagawa mo sa panlabas, bunga yan ang iyong pananampalataya. So, dapat maunawaan natin yan. Ulitin ko po, ang kaligtasan is a personal, intimate relationship with Jesus. It is not merely a religious activity. So by application, ang challenge natin as we conclude, huwag kang magpatumpik-tumpik. Do not delay. Habang ang pintuan ay bukas pa, huwag kang mag-alangan. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag kang magpamaya-maya. Because baka biglang magsara. Do not delay. Brothers and sisters, examine our heart. Siyasatin natin mga puso natin. Tayo ba'y nananangan doon sa ating mga personal inward faith in Christ o doon sa ating mga outward cultural Christianity? Nananangan ba tayo sa panloob nating relasyon sa ating Panginoon Kristo o ang pinananganan lang natin yung mga ginagawa natin panlabas? Yung panlabas, si tradisyon, tatay ko pastor,
Ang nanay ko, manggagawa. Ikaw, ano ka? Yun ang tanong natin. Huwag mo pang hawakan yung mga ganong bagay. Yung mga family backgrounds, etc. Huwag natin pang hawakan. Ang kailangan po natin ay genuine personal faith. An active personal commitment to Christ. Yun po ang kailangan natin. Ang punto ko po, huwag natin pang hawakan yung ating mga nominal affiliation. Pag sinabi ng nominal affiliation, parang tinawag ka lang Kristiyano dahil kasama ka sa mga Kristiyano. Huwag lamang yung sa pangalan ka lang Kristiyano. Pag bitbit mo ng Bible, ay Kristiyano yan. Yakap-yakap yung Bible. Ngayon, hindi na uso Bible. Cellphone na. Ay Kristiyano yan kasi may dalang cellphone. Ganun ba? Huwag natin pang hawakan yung mga ganun. You have to have that genuine personal faith. You have to have that active personal commitment to the Lord Jesus Christ. Nakikita yan. Pag napuno ang puso mo ng pagmamahal kay Kristo, ng pagmamahal mo sa iyong kaluluwa, nakikita yan ng ating Panginoon. Nakikita yan ng Diyos. Yung mga ginagawa nating panlabas, palamuti lang yan, bunga lang yan. Kung tunay kang mananampalataya, then that's good. Pero kung yan ipalamuti lang sa iyong pagiging, parang nagtago ka lang sa ganung mga activities, then that will not help. No? We have to examine our heart. Huwag natin panghawakan yung mga sinasabi kong nominal affiliation natin. Let us not just admire the moral teaching of our Lord Jesus Christ. Huwag yung ganun lang. Naniniwala ka sa kanyang mga aral pero hindi ka naman naniniwala sa kanyang pagiging Diyos. Hindi ka naman naniniwala sa kanyang mga ginawa para sa iyo. Ano na lang. Yung iba ngayon, ginagawa si Jesus Christ, naalala ko yung mga nakikita kong picture, ginawa superhero. Jesus Christ, nilagyan ng Superman. Sa dibdib, mga dinodrawing. So, huwag natin panghawakan yung mga ganung bagay. Let us not be admiring Jesus' moral teaching only, but we have to believe in His divinity. We have to believe in what He has done for us. Binigay niya buhay niya para sa atin. Naalala ko yung sabi ni Spurgeon na hindi raw niya maisip kung paano siya naligtas. Pag tinitingnan daw niya yung kanyang sarili, hindi niya maisip paano siya maliligtas. Pero pag tinitingnan niya si Kristo, hindi niya maisip paano siya mawawala o mapapahamak. Imagine, lagi natin tingnan si Christ, for sure, hindi tayo mapapahamak. Pero kung ang titingnan natin, lagi natin sarili, for sure, babagsak ka. So we have to be committed Christian who actively follow Jesus as Lord and Savior. Church, the challenge is strive in grace. By God's strength, actively pursue Christ. And that should be daily. No? You have to count the cost of ensuring your name is written in the book of life. Siguraduhin natin. Kaya nga sinasabi ko ngayon huwag tayo na sa speculative theology. Gaano karami maliligtas? Ang tanong natin dapat, ako ba ay ligtas? Sarili mo. Ang tanungin mo. We have to stop procrastinating. Salvation is an urgent matter that must be addressed today. Let every day it today. Laging bukas pa ang opportunity. Bukas pa ang pagkakataon. Huwag tayong magpaliban-liban. Examine your faith. Kayo ba'y nananangan sa mga super special na acquaintances with Christ? Or a deep living relationship with Christ? Yun ang dapat nating maintindihan. Strive now. Ngayon, magsikap tayo.
Take hold on the narrow door while it is still open. Because magsasara din yan. You have to be trusting in the finished work of Christ. Tinapos na ni Kristo. Sa lahat ng nananangan, nananalig, nagbigay ng kanilang sarili, buong puso, buong kaluluwa, making Christ their Lord and Savior, you are assured na makakapasok ka sa pintuan ng langit. Alalahanin natin ito. Nang makipot na pintuan is Christ Himself. Sabi niya, I am the door. Pagka hindi ka lumalakad, hindi mo nilinis ang sarili mo, sinasabi ka, I am the door, hindi ka makakapasok. Yun lamang sumusunod, nananalig sa pagkatao at sa ginawa ng ating Panginoon Kristo, you can enter that narrow door. You can enter into Christ. Strive to enter by faith, abiding in Him. Huwag nang magdalawang isip. Huwag nang ipagpaliban. The day of grace has a limit. Time will come. The opportunity will be closed. And while the opportunity is still open, today, come to Christ. Believe in Him that He has died for your sin, for you to be righteous in the presence of a holy God. And then you're assured the door is open for you. Church, nanig natin, it is a reminder para ma-check natin yung ating mga sarili. Yung mga nag-aalinlangan pa, i-check nyo. Alin ba ang gusto ninyo? Yung mga nagsasabing Kristiyano na, pero hindi maibigay ang sarili buong buo sa Panginoon Kristo, i-check mo sarili mo. And that's my challenge. Remember, we have an urgent need to have that personal faith because the door is narrow. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Muli mo kaming pinaalalahanan sa mga bagay na dapat naming ginagawa, na dapat namin laging pahahalagahan, na dapat naming laging hangarin ang maging ligtas at maging karapat-dapat na pumasok sa pintuan ng langit. Tulungan kami na magtagumpay sa laban namin sa buhay. Baguhin ninyo ang aming mga puso. Baguhin ninyo ang aming mga kaisipan. Baguhin ninyo ang aming mga hangarin. Iangkop niyo po kami, Panginoon Diyos, sa iyong mga hangarin para sa amin, ang aming kaligtasan. Kaya salamat po, Ama. Purihin po kayo. Ito pong aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.